Isang bata ang desperadong tumatakbo habang hinahabol ng isang halimaw. Dalawang knights na ang nasawi sa pag-atake nito. Patuloy ang pagtakas ng bata habang hinihila ang isang mabigat na kabaong na kanyang ninakaw. Hindi na ito nahabol ng natitirang knight dahil may halimaw na humaharang sa kanyang daraanan at ilang sandali pa siya rin ay inatake. Naabutan naman ng halimaw ang bata kaya mabilis siyang nagtago sa isang makitid na butas. Pilit namang ipinapasok ng halimaw ang katawan nito upang kainin siya ng buhay. Sa gitna ng takot, sumigaw ang bata at tinawag ang pangalang Zylo at maya-maya, dumating ang isang lalaki at inatake ang halimaw. Nagsisisigaw ang bata sa matinding sakit matapos mabaon ng isang kahoy sa kanyang sikmura. Umiiyak niyang sinigawan si Zylo, hinihiling na patayin na lang siya dahil hindi na niya kaya ang sakit at buhayin na lang siya pagkatapos. Mariing tumanggi si Zylo. Ngunit dahil hindi tumitigil ang bata sa pagsasalita, sinapak niya ito at malamig na sinabi na ang muling pagbuhay sa mga bayani tulad nila ay katumbas ng paghila sa kaluluwa mula sa impyerno, isang prosesong may kapalit na hindi kanais-nais na epekto sa alaala at pagkakakilanlan ng isang tao. Natahimik ang bata sa narinig. Gumawa si Zylo ng apoy, pinainit ang isang patalim, at inutusan ng bata na ihanda ang sarili. Sa isang malalim na hinga, hinayla ng bata ang kahoy na nakabaon sa kanyang sikmura, kasabay ang isang malakas na sigaw. Matapos gamutin ang sugat ng bata, sinabihan ni Zylo ang batang si Dota na matutong kontrolin ang kanyang malilikot na kamay. Depensa naman ni Dota, nakita lamang daw niya ang transport team ng mga Holy Knights at iginiit na kasalanan nila ito dahil iniwan nilang walang bantay ang kanilang carriage. Mariing tinutulan ito ni Zylo, sinabing mas madali sana kung hindi na lang ito nagnakaw ng kahit ano. Ipinaalala rin niya na ang tanging utos niya kay Dota ay bantayan ang mga halimaw o mas kilala bilang mga fairies. Sumagot si Dota na marami siyang nakitang fairies, bagay na sinang-ayunan ni Zylo. Ayon sa briefing ng Command Central, tinatayang aabot sa 5,000 Demon Blight ang lalabas sa lugar. Nagulat si Dota at napatanong kung silang dalawa lang ang pipigil sa mga ito. Maikling sumagot si Zylo ng oo at binalaan siyang malapit ng sakupin ng Demon Blight ang buong kagubatan. Kailangan din nilang tulungan ang mga Holy Knights sa kanilang pag-atres. Mahigpit ding pinaalalahanan ni Zylo si Dota na huwag magtangkang tumakas kung ayaw nitong sumabog ang kanyang ulo. Bago sila umalis, napatingin si Zylo sa ninakaw ni Dota. Tinanggal niya ang telang nakabalot dito at agad na nakilala ang bagay. Galit niyang sinigawan si Dota at tinanong kung bakit ito nagnakaw ng isang kabaong. Pilit namang nagpalusot si Dota, sinabing naisip lang niyang baka magamit din nila yon. Nang suriin ni Zylo ang kabaong, inakala niyang ang laman nito ay maaaring isang royal, noble, o isang mataas na ranggong Holy Knight. Ngunit nang buksan niya ito, isang batang babae ang nasa loob. May halong pagkainis niyang sinabi kay Dota na ang batang iyon ay hindi isang tao, kundi isang goddess. Nagulat si Dota at nagtanong kung hindi ba ang mga ito ay mga weapon na nilikha noong sinaunang panahon upang labanan ang mga demon lords. Sumagot si Zylo ng oo, at idinagdag pa na ang mga goddess ang huling pag-asa ng sangkatauhan. Ilang sandali pa, narinig nila ang tunog ng isang hunting horn. Agad silang naghanda at kumilos. Mula sa itaas, inutusan ni Zylo si Dota na i-check ang kalagayan ng mga Holy Knights. Pagtingin ni Dota, agad niyang iniulat na inaatake na sila ng mga fairies. Makikitang abala sa matinding labanan ng mga Holy Knights laban sa napakaraming fairies. Isang knight na may dilaw na buhok ang sumigaw, inuutusan ng lahat na pigilan ng mga ito anuman ang mangyari. Habang pinagmamasdan ito ni Zylo mula sa di kalayuan, iminungkahi ni Dota na umatras na lamang sila at magtago. Ngunit mariing tumanggi si Zylo, may mga buhay pa roon at kailangan nilang iligtas. Ipinaliwanag niyang ang misyon nila ay tiyaking makakatakas ang mga Holy Knights at bawat buhay na may iligtas ay magpapataas sa tsansa ng kanilang tagumpay. Bago pa sila sumugod, may narinig silang boses mula sa kanilang likuran. Isang nilalang ang papalapit at sinabing mukhang si Zylo ang kanyang knight. Laking gulat nila nang makitang ito ang goddess na nasa kabaong kanina. Tinanong ng goddess kung may digmaang nagaganap, isang laban para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Lumapit siya kay Zylo at sinabing gagabayan niya ito sa laban kapalit ng simpleng haplos sa ulo at papuri. Tumalikod si Zylo at malamig na sinabi kay Dota na ang babae ay isang goddess, ang ika-13th goddess. Nagpakilala ang goddess bilang Theorita at tinanong si Zylo kung ano ang kanyang kahilingan sapagkat kaya niyang ibigay ang anumang naisin nito. Ngunit halatang nainis si Zylo, sinabing ayaw niya sa mga goddess at agad na umalis. Tinanong niya si Dota kung nasaan at gaano kalayo ang mga fairies. Matapos suriin, ibinigay ni Dota ang direksyon. Ngunit habang papalapit si Zylo sa labanan, bigla siyang nagulat nang makita si Theorita sa kanyang tabi.
Ayon dito, napansin niya ang kahusayan ng eyesight ni Dota, at idinagdag na naroon siya upang tiyakin ang tagumpay ni Xylo, isang bagay na mariing tinanggihan nito. Nang malapit na sila sa mga fairies, pinainit ni Xylo ang kanyang armas at walang pag-aalinlangang ibinato ito sa mga halimaw na nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Napatanong si Theorita kung anong klaseng kapangyarihan yon, at maikling sinagot ni Xylo na ginamit niya ang Sacred Seal for Heat and Light. Nagpatuloy si Xylo sa mabilis at walang awang pagpaslang sa mga fairies. Nang makita niyang nakarating na rin si Dota, inutusan niya itong tumulong. Isang fairy ang biglang umatake kay Dota, ngunit agad niyang inilabas ang Thunder Staff at pinakawalan ang kidlat na tumama sa halimaw. Sumugod si Xylo sa gitna ng napakaraming fairies at isa-isang pinasabog ang mga ito ng walang kahirap-hirap. Ngunit sa gitna ng laban, hindi niya napansin ang isang halimaw sa kanyang harapan at nagawa siyang sugatan. May isa pang fairy ang muntik nang kumagat sa kanya mula sa gilid, ngunit sa tamang oras ay nailigtas siya ni Dota gamit ang Thunder Staff. Sa kabila ng sugat, nagpatuloy si Xylo sa paglusob patungo sa mas maraming fairies, kasunod sina Dota at Theorita, handang sumabak sa mas matinding labanan. Gabi na nang makabalik si Xylo sa kinaroroonan ng mga Holy Knights. Agad siyang pinasalamatan ng lalaking may dilaw na buhok sa pagtulong at pagliligtas sa kanila. Ngunit nang mapalapit ito, napansin niya ang marka sa leeg ni Xylo at agad na nakilala ito bilang isang parusang bayani. Nanatiling kalmado si Xylo at binalaan silang tumakas na dahil may paparating pang mas maraming halimaw. Sa halip na makinig, galit na sinabi ng knight na ang maligtas sa tulong ng isang tulad niya ay mantsa sa kanilang karangalan. Biglang humarap si Theorite kay Xylo, dahilan upang makilala agad siya ng Holy Knight. Tinanong nito kung bakit kasama nila ang goddess na dapat ay nasa transport team. Uminit ang tensyon sa pagitan nila, ngunit agad itong inawat ni Dota, sinabing kailangan na nilang umalis dahil paparating na ang mga fairies. Hindi pa man siya tapos magsalita ay isang napakalakas na boses ang umalingaw-ngaw. Kaagad na sinita ni Xylo si Venatim, hiniling na magbigay muna ito ng babala bago magsalita. Ibinunyag ni Venatim na nasa matinding panganib ang lahat, ang main force ng Holy Knights ay papunta na mismo sa sentro ng Demon Blight, bumubuo ng hukbo para sa isang malaking laban. Dahil dito, tinanong ni Xylo ang lalaking may dilaw na buhok kung ano ang plano ng kanilang captain. Sa katahimikan ng mga Holy Knights, agad niyang naintindihan ang sagot. Mariing sinabi ng knight na buo ang tiwala nila kay Captain Kivia, at handa nilang ialay ang kanilang buhay para sa karangalan ng kanilang captain at ng Holy Knights. Muling nagsalita si Venatim, iginiit na kailangan na nilang kumilos at iligtas ang mga tao, sapagkat kung kalahati ng Holy Knights ang mamamatay, mabibigo ang misyon ng Hero Unit. Kitang-kita ang pag-aalala kay Dota, ngunit pinalakas ni Theorita ang kanyang loob, sinabing ang pagliligtas sa iba ang pinakamataas na karangalang maaari nilang makamit. Sa seryosong tono, tinanong ni Xylo si Venatim kung gaano nakalayo ang narating ng main force. Agad namang ibinigay ni Venatim ang eksaktong lokasyon ng mga Holy Knights. Nang makita ng knight ang paparating ng mga kalaban, agad niyang inutusan ang kanyang mga kasamahan na maghanda. Inihanda rin ng Thunderstaff Squad ang kanilang mga sandata, habang ang bawat Holy Knight ay pamwesto sa kani-kanilang formation. Paglapit ng mga fairies, sumigaw ang captain at iniutos ang sabayang pag-atake. Mula sa likod ng mga puno, lumitaw ang mga trolls, dahilan upang ipahanda ng captain ang Thunder Ballistae. Agad itong pinaputok laban sa mga halimaw, ngunit dahil sa kakulangan ng bala, nakalusot ang ilan sa mga fairies at dito na sumiklab ang madugong labanan sa pagitan ng tao at halimaw. Mula sa di kalayuan, pinagmamasdan ni Xylo ang labanan at napansing kumikilos ang Demon Lord ng may malinaw na estratehiya. Ngunit paglingon niya, wala na si Dota, naiwan lamang ang mensaheng nagsasabing kukunin nito ang loot mula sa Holy Knights, mag-isa. Agad na kumilos si Xylo at sumugod patungo sa mga halimaw. Paglapit niya, sunod-sunod niyang inatake ang mga fairies gamit ang mga pampasabog. Ilan sa mga fairies ang nagpakawala sa ere ng mga malatadpole na halimaw. Tinamaan man ng ilan ng mga archer, may ilan pa ring nakalusot upang umatake sa mga tao. Napansin ito ni Xylo at mabilis niyang pinasabog ang pinanggagalingan ng mga ito. Bawat halimaw na madaanan niya ay kanyang winasak hanggang sa wala nang matira. Sa kanyang harapan, nakita niya ang captain na agad lumapit kasabay ng pagdating ni Theorita. Tinanong ng captain ang goddess kung ano ang ginagawa nito roon at hinarap din si Xylo kung siya ba ang may kagagawan ng nangyari. Agad itong itinanggi ni Xylo, sinabing wala pa siyang kasunduan sa goddess. Nagtaka si Theorita sa sinabi niya, ngunit malamig na sagot ni Xylo, ayaw niya sa mga goddess at mas mabuting hanapin nito ang sarili niyang knight sa mga taong naroon. Ilang sandali pa, tuluyan nang nagpakita ang Demon Lord.
Ayon kay Captain Kivia, ito ang ika-47th Demon Lord na kilala bilang AWD Gagi. Nang makita ng isang Holy Knight ang mga trolls, agad itong naglunsad ng pag-atake. Sinubukan man siyang pigilan ng Captain, huli na ang lahat. Tumama lamang ang atake sa shield ng Demon Lord, inabsorb ito, at ibinalik pabalik sa kanila. Dahil dito, sinabi ni Xylo na kailangan nilang lumaban ng malapitan. Tinanong niya ang Captain kung may battering ram sila, ngunit sinabi nitong ginagawa pa ang mga iyon sa First Capital. Sa halip, iminungkahi ng Captain na gumamit ng Scorched Earth Seals habang malayo pa ang mga kaaway. Mariing tinutulan nito ni Xylo, binabalaang pasasabugin lamang nito ang buong lugar. Napansin din niyang hindi nila kayang ipagtanggol ang posisyon laban sa dami ng halimaw, kaya iminungkahi niyang umatras at lumipat sa silangan. Ngunit tumanggi ang Captain at sinabing mananatili sila. Nag-init ang ulo ni Xylo at iginiit na naroon siya upang suportahan ang kanilang pagtakas. Dahil dito, napagtanto ng Captain na isang hero si Xylo at mariing sinabi na para sa kanyang karangalan, handa niyang ialay ang kanyang buhay. Habang nagtatalo ang dalawa, isang malakas na atake ang biglang dumating na agad naman nilang naiwasan. Sa kanilang harapan, lumitaw ang isang napakalaking halimaw na insekto. Mula sa mga mata nito ay nagpakawala ito ng kakaibang atake, at nang tumama ito sa lupa, nagsulputan ang napakaraming malaipis na insekto na agad umatake sa mga tao. Kasabay nito, nakalapit na rin ang mga trolls, sinisira ang mga sandata at pinapatay ang mga Holy Knights. Inatake ni Xylo ang isang gorilla-type troll, sinaksak ito mula sa likuran, ngunit nabali lamang ang kanyang sandata, kaya pinasabog na lang niya ang halimaw. Samantala, isang grupo ng mga insekto ang nagpatamba sa mga sandata ng Holy Knights na nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog sa buong lugar. Makikitang nakahandusay sina Xylo at Teorita, kapwa sugatan at halos wala ng lakas. Sa nanghihinang tinig, nakiusap si Teorite kay Xylo na gamitin na nito ang kapangyarihan niya, sapagkat kung hindi, mamamatay ang lahat ng naroon. Kahit duguan at hirap ng tumayo, mariin pa ring tumanggi si Xylo. Sinabi niyang hinding-hindi siya aasa sa isang goddess. Sa kabila nito, pinilit niyang tumayo at isinigaw ang pangalan ni Kivia, inuutosang gamitin ang kapangyarihan ng goddess at gumawa ng kasunduan. Ngunit walang sumagot. Natigilan si Xylo, bumalik sa kanyang alaala ang mga nagdaang pangyayari. Muling tinawag siya ni Teorita at kahit alam niyang ayaw siya ni Xylo at ng mga goddess, ngumiti ito at mahinahong sinabi na ibibigay pa rin niya sa kanya ang tagumpay. Dahil wala nang ibang pagpipilian, tinanggap ni Xylo ang alok. Bilang kabayaran sa kasunduan, sinugatan niya ang sarili, humingi ng tulong kay Teorita, at ipinangako ang kanyang sarili bilang knight nito. Sa sandaling iyon, ipinagkaloob ni Teorita ang kapangyarihan ng isang goddess. Habang nasa ilalim ng kasunduan, bumalik sa alaala ni Xylo ang isang dating goddess na minsan na niyang nakasundo. Pagkatapos, tinanong siya ni Teorita kung anong klaseng blessing ang kanyang nais at sa mga mata ng goddess, makikita ang refleksyon ng napakaraming espada. Napakaraming halimaw ang sabay-sabay na lumapit kina Xylo at Teorita hanggang tuluyan na silang mapaligiran. Sa sandaling iyon, kumilos na si Teorita, ang Goddess of Swords. Mula sa kalangitan, umulan ng mga espada na walang awang bumulusok sa mga halimaw. Dahil sa ipinamalas na kapangyarihan, hiningi ni Teorita kay Xylo ang papuri at isang haplos sa ulo. Ngunit tumanggi si Xylo at malamig na sinabing tapusin muna nila ang kanilang trabaho. Kumuha siya ng isang espada at ibinato ito sa mga halimaw, saka humiling pa ng mas marami, na agad namang ipinagkaloob ni Teorita. Sunod-sunod niyang inihagis ang mga espada na nagdulot ng malalakas na pagsabog sa paligid. Dahil dito, nakabangon si Kivia. Inutusan siya ni Xylo na umatras at isama ang mga sugatan, ngunit galit itong tumanggi. Mariing sinabi ni Xylo na kung nais nitong mabuhay, kailangan nitong sumunod, at kalmadong idinagdag na siya na ang papatay sa Demon Lord, bagay na ikinagulat ni Kivia. Naghanda si Xylo para sa huling laban. Kinuha niya ang ilang espada, binitbit si Teorita, at walang takot na humarap sa Demon Lord. Sa kanilang daraanan, sinalubong sila ng mga halimaw. Iminungkahi ni Teorita na siya ang tumapos sa mga ito, ngunit pinigilan siya ni Xylo. Ipinaliwanag niyang kahit ang mga goddess ay may hangganan, kapag pinilit nila ang sarili, mas mabilis na nauubos ang kanilang apoy. Ang plano, aniya, ay dapat ipagkatiwala sa knight. Tahimik na pinagmamasdan ng Demon Lord habang mabilis na pinapasabog ni Xylo ang mga halimaw sa kanyang daraanan. Sa bawat galaw, tinatamaan niya ang mga ito ng walang patlang. Tumalon siya ng napakataas at tuluyang nakalapit sa Demon Lord. Unang umatake ang halimaw, ngunit naiwasan ito ni Xylo. Gumamit siya ng sunod-sunod na talon sa katawan ng Demon Lord hanggang makapwesto sa ibabaw nito, sa kanya ibinato ang espada at pinasabog ito.
Dahil sa matinding pinsala, muling naglabas ang mata ng Demon Lord ng kakaibang enerhiya at biglang lumitaw ang napakaraming fairies at trolls. Sa pagkakataong ito, pumayag na si Xylo na umatake si Theorita. Muling nagpaulan ng goddess ng mga espada, nilipol ang mga halimaw. Muling tumalon si Xylo upang harapin ang Demon Lord. Habang nasa ere, naglabas si Theorita ng isang napakalaking gintong espada. Pinainit ito ni Xylo at buong lakas na pinakawalan patungo sa malaipis na Demon Lord. Bumaon ang espada sa katawan nito at nagdulot ng isang napakalakas na pagsabog. Ngunit kahit sugatan, buhay pa rin ang Demon Lord. Muling umatake ito sa dalawa at walang pag-aatubiling hamarang si Xylo upang iligtas si Theorita. Agad na ginising ni Theorita si Xylo matapos itong mawala ng malay sa pagsagip sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, biglang dumating si Dota at walang preno siyang tinanong kung ano ang ginagawa ni Xylo. Napansin naman ni Xylo ang dala nitong Scorched Earth Seal, kaya agad niya itong kinumpronte kung nagnakaw na naman ba ito. Nautal na naman sa pagpapalusot si Dota, at sa pagkakataong ito ay hinayaan muna siya ni Xylo. Kinuha ni Xylo ang ninakaw na kagamitan, inactivate ito, at tumalon ng mataas bago sinipa ang seal diretso patungo sa Demon Lord. Kaagad niyang binitbit sina Dota at Theorita palayo sa lugar. Ilang sandali ang lumipas, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid at doon tuluyang nagwakas ang laban. Tuluyang napatay ang Demon Lord. Isa-isang umatras ang mga fairies matapos tuluyang mapuksa ang Demon Lord. Samantala, humiling si Theorita na purihin at haplasan ang kanyang ulo bilang pasasalamat sa tulong na ibinigay niya kay Xylo. Pinuri naman siya ni Xylo, ngunit tila hindi pa ito sapat para sa goddess, kaya umiling pa siya ng dagdag na papuri. Ihahaplos na sana ni Xylo ang ulo ni Theorita nang bigla siyang mapahinto, binalikan ng alaala ng kanyang nakaraan. Sa sandaling iyon, dumating si Captain Kivia. Agad niyang nakilala sina Xylo at Dota bilang mga kriminal na may pinakamataas na antas. Mariing sinabi ni Kivia sa goddess na ang hero na ito ay ninakaw siya at gumawa ng kasunduan ng walang pahintulot. Ngunit nagsalita si Theorita at kalmadong sinabi na ang lahat ng ito ay bahagi ng destiny. Buo ang kanyang paniniwala na ang kanyang knight, si Xylo Forbarts, ang taong papatay sa mga Demon Lords. Dito na isiniwalat ni Kivia ang tunay na krimen ni Xylo, ang pagpatay ng isang goddess. Isang rebelasyong lubos na ikinagulat ni Theorita. Isang paglilitis ang nagaganap kung saan ipinapaliwanag ni Xylo na ang inaasahan niyang reinforcement sa isang labanan ay hindi dumating. Dahil dito, tinanong siya ng hukuman kung bakit nakipaglaban siya kasama ang kanyang goddess ng walang palem, isang desisyong nauwi sa pagkatalo ng kanyang Holy Knight unit. Mariing itinanggi ni Xylo ang paratang at iginiit na kumilos siya base sa isang official order. Ngunit iginiit ng hukuman na walang anumang record na magpapatunay nito. Nagpatuloy ang paglilitis at anuman ang ipaliwanag ni Xylo ay tila hindi ito pinaniniwalaan. Nang tuluyang ibinunyag ang paratang na pinatay niya ang kanyang goddess na si Senerva, makikita ang matinding pagkagulat sa mukha ni Xylo. Inamin niyang ginawa niya ito dahilan upang magalit ang mga taong naroon. Sinubukan niyang magpaliwanag, wala na raw ibang paraan. Si Senerva mismo ang pumili na ipaglaban ang buong team, ngunit dahil sa labis na paggamit ng kanyang kapangyarihan, umabot siya sa hangganan. Nang manghina si Senerva, ipinaliwanag ni Xylo na doon nagsisimulang sirain ng Demon Blight ang isang goddess. Upang maiwasang makuha ng Demon Lord ang kapangyarihan nito, napilitan siyang patayin si Senerva, isang desisyong ginawa niya habang nakangiti pa rin ang goddess. Gayunpaman, hindi pa rin ito pinaniwalaan ng hukuman. Sa halip, inakusahan pa siya na pinatay ang goddess dahil sa pagwawala nito. Galit na galit si Xylo at mariing iginiit na sinasabi niya ang katotohanan, kapag nakuha ng isang Demon Lord ang kapangyarihan ng isang goddess, magiging lubhang mapanganib ito. Alam ito ni Senerva, kaya siya mismo ang pumayag sa sakripisyo. Dahil sa patuloy niyang pagsigaw ng katotohanan, pinigilan si Xylo at pilit na pinadapa. Sa pagtingin niya sa mga taong nasa harap ng hukuman, doon niya napagtanto na ang lahat ng ito ay isang setup. Sa loob ng kanyang isipan, nangako siya sa sarili na hahanapin ang taong nagplano ng lahat ang nagkanulo sa kanya at sa kanyang knights, ang responsable sa sinapit ni Senerva. At sa sandaling iyon, isinumpa ni Xylo na papatayin niya ang taong iyon.